Sinabi ni Sister White sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 294, sinabi niya, the enemy is preparing for his last campaign against the church. Grabe. And when he makes another advanced move, many will not recognize him as their enemy. Hindi siya makilala na kaaway. Bakit? Tingnan mo ang description doon. That old serpent. Bakit? That old serpent. But they will consider him a friend. One who is doing a good work. So in the writings of Ellen G. White, paano niya ginamit ang salitang serpent na hindi makikilala na kaaway? Take note, when the serpent showed to Eve, Eve never thought that the serpent was her enemy. So paano natin intindihin ngayon na may sinabi si Kristo kay John nang dinescribe niya at ginamit niya ang serpent? Kasi nang ginamit ni Kristo ang serpent sa pagkasabi in verse 15, Revelation 12:15, and the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Kasi ito ang bersikulo na maintindihan lang sa ating henerasyon. Kasi self-evident ito, kapatid. It will stand by itself. Kaya pagpuntahan natin yung cast out, value yan sa original Greek word. So makikita mo agad na ano ang application nito based on the Bible. Tapos pag titingnan natin yung bibig, yung functions ng mouth. Sa story of redemption, alam natin gaano ka-crucial yung mouth into the context of redemption. Kaya nga, proclaim. Pag sinabing proclaim, mayroong involvement ang mouth. Kasi ang salvation is to be proclaimed. Kaya nga, kailangan ng language. It speaks. It talks. Anong function ng mouth? Advocate. Proclaim. Teaches. So kung ito ang function ng mouth, kapatid, tapos water ang binuga niya, ibig sabihin, ano kaya ang binuga? Ano kaya ang pinoclaim ni serpent na parang baha na ang lahat ng tao ay maaanod? As a flood. Kasi yun, as a flood. Kaya ang water sa Revelation 12:15, hindi yan ay waters na pwede mong i-interpret na people. Di, kapatid. Ang water sa Revelation 12:15, it means advocacy. Teachings. Ano yung teachings na ginawa na makapabigay? Makatulong. Yung nourished ba? Kasi siyempre gagayahin niya si Kristo. I will be like the Most High. Tapos, angel of light siya. Kung angel of light siya, ano ang ibuga niya? And the serpent cast out from his mouth water. It means life. Life advocacy. Proclamations of your right. Speaking, teachings about your life. Your right to life. Kasi ang basic ng tao, you have self-preservation, a right for life. Kaya dito, kapatid, hindi talaga magkamali. Kaya nga yung huling engagement ni Kristo para sa atin na siya talagang bumaba, physical, binigay kay Daniel, na binasa, and through his policy. Ano yung policy niya? He shall cause craft. Ano yung craftiness niya? To prosper with his hand. Ano yung teachings niya? Ano yung policy niya? Kaya sinabi ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets. Tapos, inano yan Lastdaysevent. When the reasoning of philosophy has banished the fear of God's judgment, when religious teachers are pointing forward to long ages of peace and prosperity, and the whole and the world are absorbed in the rounds of business and pleasures, planting and building and feasting and merrymaking, rejecting God's warning and mocking his messengers.
then it is that sudden destruction coming upon them, and they shall not escape. So peace and prosperity ang teachings, kapatid, ngayon. Napakalapit na natin, kapatid. So kasi ang life, kaya nga, ang rerum novarum na naging basis ngayon ng United Nations, sa lahat ngayon, because it talks about our right to life. World Health Organization, Water for Life. 2005 to 2015, World Day for Water, 2005. Water is life for you and me. So, ipinakita lang natin ngayon, what is water? Water is life. Yan ang ibig sabihin ng, and the serpent cast out of his mouth water, pero negative ang kanyang as a flood. Bakit, kapatid? Kasi ang teachings nila, ngayon, although life sila, ang kanilang teachings at doktrina na 1,000 years of peace and prosperity, 1,000 years of respectful, of making life amazing and wonderful. Promote and protect human life. Sa kanilang teachings yan. Catholic news, kapatid. So sa mga Katoliko na nanonood ngayon, sayaw natin sa gusto, napakagandang program ito. Napakagandang konsepto, napakagandang philosophy, napakagandang teachings, napakagandang doktrina. Save life. Pero ang importante, saving life for eternity. Na ang mag-provide, Panginoon. Kaya dito, kapatid, makikita natin yung Bible, Spirit of Prophecy, Papacy, United Nations. Isa lang ang movement na makikita natin ngayon. Sinabi ng Bible na, and through His policy, common good, He shall cause crop. Yung policy na yan, Satan's policy, sabi ng Spirit, is to promote the stability. I-promote, sabi ng Papacy, United Nations, to promote the good of every man and of the whole man. Self-evident ito. Pope Francis. The right to life is the first among human rights. Grabe. Exactly what the Bible is telling us. Ang nangyari dito sa verse 16, ang ganda dito. Kasi pag 17 yan, last verse na yan, ito sa 16. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and the whole world, the United Nations, the government of the world, opened their mouth and swallowed up the flood. The movement, talagang tinake in ito. Movement of water, movement of life. Tinake in ito ng United Nations. The whole world, my friend, swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Ano yung prescriptive ni Kristo na statement na nag-describe sa last movement ng planet Earth? Ang movement ng mundo na na-deceive ng kaaway niya, na nagpakakunwari, angel of light siya. Kasi pag angel of light, hindi siya mag-advocate ng death. He advocate life. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Blessed tayo, kapatid, because we have Christ that engages us. We have to praise the Lord, because it is the word of Jesus Christ. Our righteousness is from Jesus Christ. Sa Time Magazine, ngayon, hindi naman natin pwede ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time Magazine. Pag basahin mo yan, hindi mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos dias, hermanos, hermanas around the world. Friends. Good day to all our friends around the world.